ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Balampansanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat at ating dasalin sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa dang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at naikisimdinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin, akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen. Isang bagong awitin, handog ng mga
Alleluia. Purihin natin siya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Napakaganda po ng ating pagdiriwang ngayon dahil ito'y hindi lamang nagbibigay ng linaw sa ating misyon, pero nagbibigay din sa atin ng linaw. Ano nga ba ang sasapitin natin pagkatapos ng misyon? Na tayo ay hindi naman talaga nakalaan para dito sa lupa, kundi para sa langit. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawahan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Kat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal ay iyong iniakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makaisalo sa kalwalatian ng Birheng Inang aming mahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna,
maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway ng kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Sakaria, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan.
napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga aba nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Napakaganda po ng ating ebanghelyo. Parang may 2 bahagi po yung ating ebanghelyo. Lalo't higit yung sa tugon ni Elizabeth. Kasi nung dumalaw nga si Maria kay Elizabeth, si Elizabeth ay 6 na buwan ng buntis. Nagbubuntis siya para kay Juan Bautista. Sila ay magpinsan. Kaya nung dumalaw siya yung nagtumulong magpaanak kay Elizabeth. At ano yung unang sinabi ni Elizabeth? Ang sabi niya, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan." Kung titingnan natin, konektado to sa ating unang pagbasa na kung saan yung babaeng tinutukoy ay yung babae na sinasabing kaban ng tipan or Ark of the Covenant. Kaya maganda makita natin, si Maria ay Ark of the Covenant o pinaglagyan ng kabanal-banalan kasi sa kanyang sinapupunan, dinala niya si Jesus. Kaya maganda makita natin yung pagiging nanay, yung pagiging ina ni Maria. Yung kanyang pag-oo sa Panginoon, doon nagkaroon ng kaganapan na siya, yung kanyang sinapupunan, ay kalalagyan ng kabanal-banalang si Jesus. Kaya sa isang banda, parang magkaugnay yung pagbasa. Pero magandang makita natin itong pangalawa, mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Parang sinasabi naman dito, pagkatapos ng kanyang pagiging ina, ano na naman ang nangyari sa kanya? Si Maria, ang unang disipulo na sumunod kay Jesus. Kasi siya yung umuo para siya'y maging ina. Bahagi na ng misyon ni Maria. Kaya kahit yung pag-oo ni Maria, yung kanyang fiat, ay pagiging disipulo niya kay Jesus. Pangangalaga kay Jesus, pagtanggap kay Jesus, pagsunod kay Jesus. Kaya makikita natin,
yan yung pangalawang bahagi ng pagiging kaban ng tipan ni Maria. Kaban ng bagong tipan. Kasi lahat ng katuruan ni Jesus, lahat ng pangangaral ni Jesus, lahat ng kagustuhan ni Jesus, tinutupad ni Maria. Kaya nangyari, yung kaban ngayon ang sisidlan nitong mga utos nito, nitong mga katuruan nito, nitong mga pang-aaral na ito. Kaya makikita natin, si Maria, pinuno niya yung sisidlan na yon ng katuruan ni Jesus. Ang laging sinasabi, and Mary parang kept everything in her mind or kept everything in her heart. Kaya makikita natin, patuloy na naging sisidlan si Maria ng kabanal-banalan. At hindi natapos sa kanyang pagsusubi ng mga aral, ng katuruan, ng kabutihan, ng mga milagro. Balang araw, si Jesus naman ang kanyang ibinahagi sa kapwa. Hindi niya pinagmaramot si Jesus. Hindi niya sinarili si Jesus. Si Jesus ay kanyang ibinahagi sa kapwa. Kaya makikita natin, yung sisidlan, yung kaban ng tipan, pinuno niya, pero hindi niya inangkin ng kanya. Yun ay kanyang ibinahagi sa kapwa. Kaya maganda makita natin sa ating sarili. Siguro hindi naman tayo pwedeng maging sisidlan o kaban ng tipan na kung saan sa ating sinapupunan manggagaling si Jesus. Pero yung pangalawang bahagi na kung saan yung aral ni Jesus, yung katuruan ni Jesus, yung presensya ni Jesus, yung kagandahang loob ni Jesus, ay pwede nating ilagay doon sa sisidlan. Ang tanong natin sa sarili ngayon natin, naging pinuno ba natin yung ating sisidlan ng banal na tipan, nung bagong tipan? Pinuno ba natin ang presensya ni Jesus, ng kabaitan ni Jesus, ng pagpapatawad ni Jesus? Na balang araw, unang-una tayo nakinabang doon, na balang araw, ito ay ating ibinabahagi, itinuturo, ipinangangaral sa ating kapwa. Yung unang bahagi, kay Maria lang talaga yun. Pero yung pangalawang bahagi, pwede tayong makilahok doon. At tayo ngayon ay hinihintay ng Diyos. Punan ang sisidlan para ito ay mag-umapaw sa ating buhay. At kapag ito'y mag-umapaw sa ating buhay, unti-unti na rin binabahagi natin to sa ating kapwa. Kay Maria po, natural na natural ang kanyang pagtanggap kay Jesus. Sa atin, marami tayong mga iba't ibang mga iniisip. Marami tayong iba't ibang nilalagay sa sisidlan na yan. Pero sana ay matuto tayo kay Maria. Matuto tayo na piliin ang ilalagay natin sa sisidlan na yan. At matuto tayong lumago sa lahat ng mga inilalagay natin sa sisidlan na yan. At balang araw, matuto tayong ibahagi ang kagandahang loob, ang pag-unawa ng Diyos, ang kabaitan at kabanalan ng Diyos. Pwede nating maibahagi. Ngayong pandemya, pwede nating sabihin na para bagang inalis ng Diyos yung mga kalabisan dati. Ang naiwan lang sa atin ngayon, yung kung ano yung talagang kinakailangan lamang natin. At doon sana nakikita natin yung pagpapahalaga sa mga tunay nating kailangan. Sana maging bahagi doon ang ating pakikipagtagpo sa Diyos. Maging bahagi doon sa sisidlan na yon, yung ating panalangin, yung ating pagtalima sa Diyos, yung ating pagmamahal sa Diyos, yung ating pagsunod sa Diyos. Para maging bahagi ito ng ating regalo sa ating kapwa. Totoo po, itong pag-akyat ni Maria sa langit ay regalo sa Kanya.
pero regalong kanyang ibinahagi para sa ating lahat. Tanggapin po natin itong regalong ito para balang araw ang ating sariling buhay ay maging regalo din natin sa ating kapwa. Maging inspirasyon din sa ating kapwa. Tulad ni Maria ngayon, inspirasyon at regalo sa atin. Huwag tayong tumigil sa pagtanggap lamang at sarilinin ang mga regalong ito. Sana'y lagi may pagbabahagi ang lahat ng tinatanggap natin mula sa Diyos. Siguro po, medyo kakambyo lang po tayo ng konti. Tayo po ngayon ay bumalik sa ECQ. At alam po natin ang hirap ng sambayanan dahil sa ECQ. Ang mga pari po ng Diocese of Novaliches ay nag-usap-usap po. Sa tinanong, hinamon namin ang aming sarili, anong gagawin natin dito sa ECQ? Anong klaseng pagtulong ang gagawin natin dito sa ECQ? Sabi namin, salat na rin kami. Salat na rin ang simbahan. Parang ano pa. Pero ang doon, sa kabila ng kasalatan na yun, sabi namin sa sarili namin, kailangan meron tayong gawin. Kahit kapiraso, kahit para bagang maliit para sa atin, meron dapat tayong pagtugon dito. Kaya nangyari, merong isang pare sabi niya, ang parokya ko, ang napag-usapan po kasi ay may kakaroon po ng telethon August 21, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Lilikom po, manlilimos via social media ang kaparian, ang diocese, alang-alang sa mga poorest of the poor. Pero yung nga sabi, hindi pwedeng manlilimos lang tayo. Dapat tayo din mag-umpisa tayo. Kahit sa ating kasalatan, dapat tayong magbigay. So ang sabi ng isang pare, magbibigay ako. Ganito. Yung eskwela, magbibigay din. Tsaka yung personal, magbibigay pa ako. Sabi ko, okay. Tapos, sunod-sunod na. Yung mga pare nagsasabi, ito, magbibigay ako. Ganito, galing sa parokya. Magbibigay ako. Alam kong salat na ang mga parokya. Pero yun nga doon ako natutuwa. Sa kabila ng kasalatan, sa kabila ng kawalan, nakapagbibigay pa rin. Kaya po, ang sa akin, malakas ang loob ko na manlimos. Kasi alam ko, kapag natagpuan mo ang Diyos, kapag may tiwala tayo sa Diyos, kapag naniniwala tayo sa Diyos, hindi lang sarili natin aalalahanin natin. Aalalahanin din natin ang mga taong ipinangalaga sa atin ng Diyos. At sigurado ko, kukurutin yung ating mga puso ng Diyos para tugunan natin ang mga pangangailangan nitong mga taong ito. Nag-umpisa na po. Kaya po, ang sa akin po ay paanyaya ko po sa inyo. Antabayanan nyo na lang po sa Facebook page ng diocese po. Tulong po tayo kung anong pwede, kung anong maitutulong natin, maliit man o malaki. Hindi po para to sa pagpapagawa. Ito po ay para sa mga nangangailangan, mga naghihikahos. Yung mga dati ng salat at lalo pang naging salat dahil dito sa ECQ. Ang base po sa history o sa kaysaysayan ng mga ganitong mga klase, mga surge, malamang po hindi po hanggang August 20 lang po ang magiging ECQ. Tumataas pa po ang numero. Magtatagal pa po ito. Wag naman sana, pero
paghandaan po natin yung pagtulong natin sa mga nangangailangan. Totoo, magandang pahalagahan natin yung ating sarili. Pero kung tayo nga talaga ay may tiwala sa Diyos, inaalala din natin ang ating kapwa na lubusang nangangailangan. Pwedeng ang kanilang mga boses ngayon at panaghoy ay parang impit na, naipit na, napaos na sila, kahihingi. Para ngayon po ay kami hihingi para sa kanila. Nawa, maging malambot po ang ating puso sa ating pagtulong sa kanila. At tunay nilang makita ang kabutihan ng Diyos sa mangyayari po sa August 21. Magsitayo po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. dumulog tayo sa Diyos Ama upang katulad ni Maria, makabahagi din tayo sa kalwalatian ng kanyang anak na si Jesus sa kanyang kaharian. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mahihatid nawa ng Santo Papa, ng mga obispo, pari at diakono, ang pag-asang dulot ng muling pagkabuhay ni Kristo sa daigdig na tigib ng pagkamuhi, digmaan at pagkakawatak-watak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pumunta nawa ang ating mga pinuno at lingkod bayan tulad ni Maria sa kaburulan ng pangangailangan upang makapagbigay tulong sa mga kapatid nating na biktima ng karahasan at nasalanta ng sakuna. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isabuhay nawa ng lahat ng sumasampalataya ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay at pagsimba sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pagpalain nawa ng Panginoon silang gumagawa ng mga dakilang gawain para sa mga may sakit, inabuso, nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makasapit nawa ng mga yumao naming mahal sa buhay sa kalwalatian ng Diyos sa langit kung saan iniakyat ang Birheng Maria. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin sa langit,
Tanggapin mo ang aming kahilingan at pabanalin mo ang iyong sambayanang ngayon nagdiriwang sa pag-akyat sa langit ng ina ng iyong anak. Dulutan mong maghatid ng lubos na kagalakan ang kanyang pamamagitan para sa amin habang aming kinasasabikan ang pag-asa ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na biring inaakyat sa langit, ang aming kaluobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos na bang pumailan lang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimula at larawan ng laan mong masapit ng tanging sambayan ng sa iyo'y nananalig. May pag-asa at kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak, nung siya'y maging di na iba sa aming lahat.
upang kami ay hatian na sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ako ang inyong aba at makasalanang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na naghahatid
sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang banal na pakikinabang,
ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Please all kneel as we pray the prayer to Saint Roch, patron saint of plague and disease. O blessed San Roque, patron of the sick, have pity on those who lie upon a bed of suffering. Your power was so great when you were in this world that by the sign of the cross, many were healed of their diseases. Now that you are in heaven, your power is not less. Offer then to God our sighs and tears, and obtain for us that health we seek. Please mention for your personal intentions. This we ask through Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. San Roque, pray for us that we may be relieved from all diseases of body and soul. San Roque, pray for us that we may be relieved from all diseases of body and soul. San Roque, pray for us that we may be relieved from all diseases of body and soul. Lord Jesus, may thy will be done. Our Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Roch, Pray for us. pray for us. Magsupo po para sa ilang announcements. Ang tugon ng pastol team ng cathedral ay nagaanyaya pong o nananawagan po na magibigay po ng tulong, whether in cash or in kind, para sa mga nangangailangan po ng tulong. So iba pa po yung sa telethon, iba pa po yun dito. Siguro mas focus po ito dito sa mga jurisdiction po ng katedral. Ang nalikom po na sa kasalukuyan, ang nalikom po na pera ay 196,500 pesos. At yan po ay ibinahagi na po do sa Feed a Family Packs. Mayroon na pong 300 families na po na nabigyan na nabahagi na ng tulong, at sana'y po ituloy-tuloy ang pagdating po ng tulong. Kung nais niyo pong magbigay, pwede niyo pong ibigay diretso sa opisina, o kaya kung nais niyo pong pick upin po sa bahay ninyo, ay sabihin lang din niyo po sa office para ma-pick up. Pangalawa po, yung sinasabi po natin kanina na telethon, ito po ay ang tawag po dito yung tinapay ko, handog ko. It's a diocesan telethon for the benefit of the poorest of the poor, especially during this time of pandemic. Ito po ay gagawin August 21, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. So, antabayanan na lang po sa Facebook page ng diocese. Ang huli po, ang Shepherd's Garden of Resurrection ay meron po pong nananatiling 115 na crypts or nicho. Ito po ay maganda pong alay ng simbahan po para sa mga nawawalan po ng mga minamahal sa buhay. Dahil dito po, namimisahan po sila ng regular, naaalayan ng panalangin, at maayos po yung lugar.
Kaya kung nais niya rin pong pumasyal at kayo rin po mismong manalangin, mas maganda din po. Ang paanyaya po sa atin ay hindi lamang maging sisidlan na kung saan natin iniipon ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang salita, ang kanyang mga mabubuting gawa, pero sisidlan din po na kung saan pagkukunan din natin ng pagbabahagi natin sa kapwa. Sana ay mapuno natin ito para puno din ang ating pagbabahagi sa kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan ng ano pa mang bagay.